dekada 70, kasagsagan ng gintong panahon ng pelikulang Pilipino. Sa panahong iyon, isinilang ang isang pelikulang nagbigay ng saya, pag-ibig at musika, isang pelikulang hanggang ngayon ay hindi malilimutan. Lollipops and Roses. That's also the theme song of my pop. When I was small, I remember hearing that tune all the time. Oh, what a coincidence. Akalain mo? Sa likod ng pelikulang ito, makikita ang kwento ng dalawang bituin na magtatagpo sa iisang entablado. Si Nora Aunor, galing sa simpleng pamilya sa Iriga, Bicol, sumikat bilang mga awit bago maging superstar ng pelikula. Sorry, but how are you to know? Tonight I'll cry. Unang kita ko kay Guy, sabi ko, maliit pala talaga si Nora Aunor, ano? Tapos, after so many years until now, habang tinitignan ko siya, masasabi ko sa sarili ko na, Diyos ko, talaga palang maliit si Nora Aunor. Maliit man ang tangkad at kayumanggi ang kulay, pinatunayan niyang kaya niyang magningning. Samantala si Victor Cocoy Laurel, isang lalaking may edukasyon sa musika at teatro mula sa prestihiyosong institusyon sa Amerika. Anak ng dating pangalawang pangulo, dala niya ang karisma at disiplina ng sining. But I'll take you to the Barrio Fiesta and I'll pick you up afterwards. Yan ang akala mo. What? Gago. Bye-bye. What does gago mean? He said, you're kind. I see. Noong 1971, sa direksyon ni Artemio Marquez, nabuo ang isang love story na simple ngunit puno ng damdamin. Nora, huwag ka sanang mabibigla. Pero ipagagawa ko sa'yo para sa kabutihan mo rin. Kailangan sumama ka sa akin sa Maynila. Ho? Pero, paano pag-aaral ko? Doon mo na ipagpapatuloy. Bakit ganon? Sa ano dahilan? Huwag mo na sana akong tanungin pa, anak. Sundin mo na lang ako. Sa kabutihan mo ito. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig, kundi ng musika at pangarap. Isang salamin ng kabataan noong panahon na iyon. Ngunit ano nga ba ang kwento sa likod ng pelikulang ito? Paano ito nag-umpisa? At bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin sa alaala ng maraming tao? I missed him so today. Si Nora Aunor ay hindi na estranghero sa mundo ng showbiz nung gawin ng Lollipops and Roses. Bago pa siya maging superstar, dumaan muna siya sa hirap ng buhay at mga amateur singing contests. Ang kantang Lollipops and Roses, na inawit mismo ni Nora Aunor, ay naging isa sa mga pinakatanyag na love songs ng dekada 70. Maririnig ito sa mga radyo, kasalan, at iba pang okasyon. Sa katunayan, isinama rin ito sa album ni Nora na The Song of My Life, na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang singer-actress. Matapos ipalabas ang pelikula, mabilis na sumikat ang tambalan ni Nora at Cocoy. Anong inaayaw niyo kay Victor? Mabait naman si Victor, Mama. Minamahal ko siya. Ang kanilang chemistry sa big screen ay naging isang cultural phenomenon. Hindi lamang sila nagtambal sa pelikulang ito, kundi sinundan pa ng iba pang proyekto gaya ng Impossible Dream at Lollipops and Roses at Burong Talangka. Sa bawat pelikula, lalong lumalakas ang suporta ng mga tagahanga. This
place is quiet and beautiful. Isn't it, Victor? Oo, talagang maganda naman eh. Kaya lang, biglang pumangit dahil dito kay Kanoy. At unti-unti nang binuo ang tinatawag na Norakoy Love Team. Ngunit bakit nga ba minahal sila ng masa? Ang sagot, authenticity. Sa panahong maraming artista ang umaasa sa forma at pa-cute, si Nora ay kumakatawan sa ordinaryong Pilipina. Simpleng ganda, pusong totoo. Ano ang idinadating sa inyo ng isang Nora Honor? Maganda siya. Dahil Alibijang. Yun yung sinabi niyo na ho yun. Kahit na marami ho ako nakakaaway dahil madalas sila sabihing maganda. Eh, hindi naman totoo yung maganda, kundi cute lang. Cute. Biro lang. Biro. Hindi. Suspecha ko. Wag yun naman masyado. Si Kokoy naman, kahit galing sa prominenteng pamilya, ay may aura ng sophistication ngunit approachable. Ang kanilang tambalan ay nagsilbing simbolo ng pag-ibig na walang hadlang kahit magkaiba ang pinagmulan. Hindi maikakaila na ang musika ang isa sa mga pinakamalaking ambag ng pelikulang ito. Ang kantang Lollipops and Roses na isinama sa soundtrack ay sumasalamin sa tema ng pelikula, matamis, inosente, at puno ng pag-asa. Kapag naririnig ito ng mga tao noon, agad silang napapaalala sa eksena ng batang pag-ibig na ipinakita ni Nora at Kokoy. Matapos ang matagumpay na tambalan, pinili ni Kokoy Laurel na bumalik sa kanyang unang mahal, ang teatro. He is one of the biggest stars of film, stage and television in the Philippines. He's been a leading man ever since he left New York's most famous drama school, Juilliard. He is Kokoy Laurel. What's that I smell in the air? The American dream. Isa siya sa mga naging cast ng international production ng Miss Saigon, kung saan gumanap siya bilang engineer sa London at Australia. Pinatunayan niya na kaya niyang makipagsabayan sa world-class performers. Huwag mong gamiting dahilan yan. Samantala, si Nora Honor ay patuloy na naging superstar ng Philippine cinema. Hindi lamang sa pag-arte kundi pati sa musika at telebisyon, patuloy niyang pinatatag ang kanyang karera. I can't bear the tears to... Tumanggap siya ng maraming parangal sa loob at labas ng bansa at nananatiling isa sa pinakaminamahal na personalidad ng showbiz hanggang ngayon. Siya ang superstar, the one and only superstar. Sa loob ng 2 dekada at 6 na taon na ngayon, naging bahagi siya ng buhay at pag-ibig, ilusyon at pantasya, pangarap at panaginip ng kanyang hindi mabilang na mga tagahanga. Para sa kanyang mga fans, ang bawat tagumpay niya'y kanila ring tagumpay. Ang bawat kabiguan niya'y kanila ring kabiguan. Ang bawat ngiti niya'y sukatan ng kaligayahan. Ang bawat luha niya'y ugat ng kalungkutan. May mga pelikulang basta na lang nawawala sa alaala, ngunit ang Lollipops and Roses ay kabilang sa iilang pelikulang may kakayahang manatili sa puso ng mga tao. Mahigit 50 taon na ang lumipas, ngunit ang Lollipops and Roses ay nananatiling isang makulay na bahagi ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa bawat eksenang puno ng ngiti at musika, sa bawat awiting kumakatawan sa pag-ibig, at sa bawat alaala ng tambalang Nora at Kokoy, nananatiling buhay ang pelikulang ito. Sa panahon ngayon na puno ng modernong teknolohiya at digital na pelikula, magandang balikan ang mga kwento tulad ng Lollipops and Roses. Sapagkat dito natin makikita kung gaano kasimple ngunit gaano kaganda ang pag-ibig noon. Puro, wagas, at walang kaplastikan. Kung tatanungin mo ang mga taong nakapanood nito noon, isa lang ang kanilang sasabihin. Ang pelikulang ito ay hindi lamang kwento ng 2 tao, ito ay kwento ng isang henerasyon.